While many in our nation and around the world are struggling with this pandemic, we believe we serve a mighty, powerful God who is not limited by what seems to be impossible. Although this may not be the format for how we typically worship, it is a gift to have technology that allows us to worship together even if we're not physically in the same place. Because God says that where two or three are gathered, He is in the midst of them. So even during a pandemic, we are going to continue to gather together and worship Him, sing together and pray together. We are so glad you have chosen to join us for worship today. Church, welcome to the new season of Lord Reigns in All Nations Ministry online service. We are so happy to have you join with us today. In this new season, let us continue to observe the following. Be punctual and gather your family members and friends together, share and start a watch party prior to the planned time of the streaming of online service. Online service should be attended with the same attitude with the physical service. Avoid disruptive activities such as house chores and internet activities. Remember, worship time is a time dedicated to God. Be accountable for each other in the church community by checking up and supporting each other. Feel free to drop a comment, greeting, or prayer request in our comment section box, and don't forget to like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. Let us always remember that Jesus is the reason for all seasons. He is the reason we exist as a community and why we have a mission to serve the world, pandemic or not. God bless us all. Pagsubok ay dumaraan, ikaw ang puno, aking sandigan. Ikaw ang masisilungan. Sa tuwing lumbay ay nananaig, ikaw ang datis na tuloy ang aking. Ikaw ang kapayapaan. Ang iyong pag-ibig ay marangal, nagagawang dalisay ang lahat. Sa iyong pag-ibig may bagong simula, nagbibigay buhay. Bagong simula. Bagong simula. Sa tuwing pagsubok ay dumaraan, Ikaw ang punong aking sandigan. Sa lumbay ay nananaig, ikaw ang batis, patuloy ang
Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak at pinili niyo po kami makasama ngayong Martes ng gabi. Amen po, Martes na naman po at binigyan na naman tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magkasama kahit man sa online upang mapurihan ang Panginoon at makinig sa salita niya na may kapangyarihang baguhin po tayo. So bago po tayo magsimula, once again, welcome po namin kayo sa Lorian Dubai is indeed your church online. So ngayon po, bago po natin simulan ang gawain ito, maaari po lamang mga kapatid na maimbitahan ko po kayo na tayo po ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay magdasal. Panginoong Jesus, maraming salamat sa habag na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat, Lord, kasi tunay nga na ikaw ay dakila. Ikaw lang, Lord God, ay nababagay, Lord God, na bigyan ng papuri at pagsamba. Ngayong gabing ito, Lord God, nagpapasalamat po kami sa pagbigay po ninyo po sa amin ng opportunity, O Lord, na magkatipon-tipon online, O Lord, upang once more, Lord God, ay magbigay sa iyo, Lord God, ng praises, ng adoration, O Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa po namin, sinasadya man po o hindi. Kasalanan sa isip, Lord, sa salita, sa gawa. Lord, patawarin niyo nga po kami at alam po namin kayo lang po ang may kapangyarihan na magbigay ng kapatawaran sa mga taong lumalapit sa inyo na humihingi ng tawad ng buong puso. Even ngayong gabi, O Lord, tinataas po namin, Lord God, ang gawain ito. Ikaw nga po, Lord God, ang papurihan. Naway ikaw nga po, Lord God, ang mabigyan ng karangalan, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Lord, itinataas po namin sa inyo ang tagapagsalita ngayong gabi sa buhay po ni Elder Chris, O Lord. Ikaw nga po mabigay sa kanya ng kaalaman, Lord, ng wisdom, ng anointing, Lord, ng boldness, O Lord, na maibahagi ang salita, Lord God, na nais mong maipaabot sa iyong mga anak. Lord, i-bless mo nga po ang bawat part ng fellowship na ito, Lord God, ng gawain ito, magmula, Lord God, sa bawat dasal na bibitawan, Lord, sa praise and worship team, O Lord, na maglilid po sa amin sa pagbigay sa inyo ng papuri sa pamamagitan ng awit, O Lord. Even, Lord, sa pagbibigay po namin ang aming ikaputhandog. Father, ginagawa po namin lahat ng ito, Lord God, dahil sa pagmamahal, Lord God, namin sa inyo, which is sukli din po, O Lord, sa pagmamahal na natanggap namin mula po sa inyo. Lord, mapurihan ka po ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Kami nga po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa araw na to at sa buhay na binigay niyo po sa amin. Lord, salamat sa iyong kabutihan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kung aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan
kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling. Muli, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, Panginoon. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan. Itaas niyo po yung inyong mga kamay. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na, Panginoon. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sinong hinahanap? Ng buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap. buhay ko, Laging hinahanap. ng buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap. ng buhay ko, Sinong hinahanap? ng buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap. ng buhay ko, Laging hinahanap. ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap. Amen! Ikaw ang hinahanap ko, Panginoon.
tugon sa pag-ibig mo. Langit lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasaya, tunay na lala. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasaya, tunay na nadarama ko. Amen. Hallelujah. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasaya, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasaya, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasaya. One more time. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasaya. Isa pa po. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasaya, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Amen. Woo! Hallelujah. Ating itaas ang ating kamay. Patuloy nating papurihan at sambahin ang Panginoong Hesus. Ating ipahayag ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat sinabi sa salita, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Hesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Ating ipahayag ang tunay na nararamdaman ng ating mga puso. Ating ipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Ialay natin ang awiting ito. Ipahayag mo sa iyong mga labi mula sa iyong mga puso, mahal kita. Hallelujah. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, mahal kita, Panginoong Hesus. Hallelujah. Walang hanggan ang iyong biyaya.
hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan
Panginoon, narito po kami lahat. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, upang saliksikin mo ang aming mga puso, Lord God. Kayo po ang nangako sa amin, Panginoon, na kung sino man ang lumapit sa iyo, ang humanap sa iyo, ikaw ay masusumpungan, Panginoon. Kaya't sama-sama kami, Lord, pinanghahawakan namin ang iyong salita, pinanghahawakan namin ang iyong mga pangako. Kami ay umaasa, Lord God, na kami ay makakasumpong sa iyo. Kami ay iyong babaguhin, kami ay iyong pagagalingin, at aming mararanasan ang pangako mo na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Panginoon, narito kami, Panginoon. Hallelujah. Narito kami, O Lord. Hallelujah. Mangusap ka. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sanay man, bulong mo'y natatagi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po ang oras ng ating pagbibigay. Basahin po natin ang salita ng Panginoon na makikita sa mga Kawikaan 3:9-11. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan, at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa ganon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Amen? Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ang pagbibigay ay patunay na tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, na ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating pinansyal, kasi si Lord is our great provider. Amen po ba? So, trusting Him in our finances. Narinig ko nga sa isang pastor, sabi niya, may mga Kristiyano din na kumakanta, sabi niya sa kanta na, Lord, I offer to you my life. Pero sa tithes, hindi natin kayang ipagkatiwala sa Diyos. Willing niya ibigay yung buhay niya, pero sa tithes, wag po, Lord. Pero alam ko naman na walang ganyan sa Lurian, Tagalurian. Amen? Amen. So kung tutuusin, hindi naman kailangan ng Panginoon ang ating pera. Hindi kailangan ng Panginoon ang ating ikapot handog.
Amen? Yung sakripisyo na ibigay mo ang lahat, ibibigay ang lahat ng ating kailangan. Alalahanin natin na sabi ng Diyos na mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Sabi nga din sa kanta na magbigay at ito'y babalik sa iyo ng sigsig, liglig at umaapaw. Imigay natin sa Diyos ang pinakauna, the first fruits, at hindi yung tira-tira lang. At sabi nga ng Panginoon, subukan niyo ako at ibubuhos ko ang mga pagpapala sa inyo. Amen. Laking papasalamat ko sa Panginoon kasi napakadakila niya sa buhay ko. Hindi niya ako pinagkulang. Pinuspos niya ako ng mga pagpapala, hindi lang sa pinansyal, kundi sa favor, sa trabaho, sa proteksyon ng aking pamilya, sa malayo sa sakit. At paggising mo pa lang is a blessing. Sabi nga, every gising is a blessing. Amen? Yung kabutihan niya sa buhay ko, pagpapala sa buhay ko, at wala na akong hihilingin pa, mga kapatid, kasi si Jesus ay sapat na sa buhay ko. Amen. Mga kapatid ko, ugaliin po natin yung magbigay para makatanggap po tayo ng pagpapala. Kasi sabi nga, kung may itinanim, may aanihin. Amen po ba? So mga kapatid ko, atin na pong ibigay ang ating ikaput handog. Amen? Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Sa'yo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, pagkailan pa man aking kapayapaan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Sa'yo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailan pa man aking kapayapaan. Nakuloy aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking sandigan. Pangako niyo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ay dakila. Salamat sa pag-ibig mo. Ikaw ang hari noon, ngayon at magpakailanman.
Panginoon, tinataas ko po ang lahat na nagbigay ng alay at handog. Ikaw na po ang magpupuno at alam ko po na hindi mo sila pagkukulangin. Ang mga pagpapala mo ay ibubuhos mo po sa kanila. Itinitaas ko din po ang tagapangalaga ng aming pinansyal na bigyan mo po, Lord, ng kaalaman at protektahan ang kanilang mga puso at isipan. Panginoon, sa iyo lamang kami nagtitiwala, lahat sa amin ang Lord. Lord, ito yung alay, handog, pasasalamat sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat, brother and sister. Nananabik ba ang puso natin upang sambahin ang ating Panginoong Diyos? Say Amen. Tayo po ay nasa iba't ibang lugar ng mundo. Nagsasakripisyo tayo. Ako'y naniniwala ang Panginoong Diyos ay diringgin niya ang bawat dalangin. Sa lahat ng nananabik ang puso para sa ating buhay na Diyos, ibigay po natin ang buong puso at lakas para sa pagsamba sa Kanya. Amen. Church, bago po tayo tumuloy sa ating banal na usapan, tayo po muna'y manalangin. Mahal naming Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan upang hingin ang gabay at patnubay po ninyo sa gawain ito. Naway, tanggapin ang aming dalangin dahil kayo ang Alpha at Omega. Panginoong Diyos, kayo ang may akda at katapusan ng aming pananampalataya. Banal na Espiritu, inaanyayahan namin po kayo upang simulan namin ngayon ang aming gawain. At makasama ka namin dahil wala kaming magagawa maliban kung samahan nyo kami sa inyong presensya. Panginoong Hesus, samahan nyo po kami sa inyong banal na Espiritu at punuin ang lugar na ito ng inyong kaluwalhatian. Tanggapin ang aming pagsamba at papuri. Panginoong Hesus, tago lamang po ninyo ako sa inyong likuran. Gawin niyo po lamang akong tagapaghayag ng inyong mga banal na salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen and Amen. Church, ang ating pong tatalakayin ngayon ay tumutukoy po sa aklat ng Genesis, talata 9, versikulo 7. Papaano maging mabunga. Isang napakaikli at simpleng talata para maunawaan. Ito ay utos para maging mabunga, hindi isang mungkahi lamang. Ito ay nakasulat sa Biblia na ang kahulugan ay dapat tayong maging mabunga. Pero papaano? Paano tayo magiging mabunga? Para masagot po natin ito, pinag-isipan ko at pinag-aralang mabuti kung paano maging mabunga ang isang puno at ano ang kapakinabangan ng mga bunga. Upang maging mabunga ang isang puno ng prutas, ito ay nangangailangan ng sikat ng araw, pagpupungos, tubig, abono, paglilinis, espasyo, lupa, bulaklak, dahon. Karaniwan sa pamamagitan ng mga bubuyog o iba pang mga insekto sa pamamagitan ng pagkalat ng pollen. Pollen leaves for photosynthesis is a process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy that through cellular respiration can later be released to fuel the organism metabolic activities. Una, sikat ng araw, sunlight. Ang sinasabi niya sa aklat ng Pahayag, talata 22, versikulo 16, Akong si Jesus ang nagsugos sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo. At nasa mga iglesia, ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga.
Yan po, church, ang kanyang sinasabi. At hindi tayo maaaring maging mabunga maliban na lang kung ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang ating tagapagligtas. At kung ang Panginoong Jesucristo mismo ay nabubuhay sa atin. Tanging mga tunay na Kristiyano sa puso lamang ang maaaring maging mabunga. Hindi yung mga piking Kristiyano o mga Kristiyanong relihiyon. Amen. Hallelujah. Ikalawa, pagpupungos, pruning. Ang kanyang tinutukoy sa aklat ng Juan, talata 15, versikulo 2, inaalis niya ang mga bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kailangan natin tanggalin, alisin ang lahat ng ating mga kasalanan upang maging tayo'y mabunga. Halimbawa na lang, kung hindi mo tatanggalin o lilinisin ang lahat ng mga patay na bulaklak mula sa rosas, hindi na ito sila lalago pa ng mas maraming mga bulaklak. At maaari mo talagang patayin ang buong halaman. Ang mga halamang may sakit ay kailangan ding putulin mula sa halaman. Kung hindi, mamamatay ito. Kung ihahantulad natin sa buhay natin ngayon ay kailangan nating alisin ang lahat ng mga masasamang isipan, hangarin, katangian, ugali at iba pa. O tayo man ay mamamatay sa spiritual o hindi magbubunga ng sagana. Amen. Hallelujah. Ikatlo, tubig, water. Ang kanyang sinasabi sa aklat ng mga taga-Epeso, talata 5, versikulo 16, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Hindi tayo maaaring maging mabunga nang hindi nag-aaral, nagbabasa o nagninilay-nilay o isinasagawa ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating may sa pamuhay ang mga salita ng Diyos sa sarili nating buhay at ganoon din sa buhay ng mga ibang tao. Pagdasal din natin sila na may sa pamuhay din ang mga salita ng Diyos. Kailangan nating basahin ito araw-araw sa gayon ding paraan na kailangan palaging malinis ang mga halaman. Hindi mo dapat iwanan ang tanim mong halaman ng sobrang napakatagal na walang tubig. Kung hindi, ito mamamatay. Sa sobrang tagal mong iniwan, tapos didiligan mong bigla ng tubig, ito ay mamamatay. Sa gayong ding paraan, hindi tayo dapat lumiban ng ilang araw, linggo, buwan, taon nang hindi binabasa ang Biblia. Tatama rin ka, kapatid. Tapos bigla kang magbabasa ng ilang oras, ito ay walang saysay. Mas kapaki-pakinabang na basahin ang Biblia araw-araw ng paunti-unti gaya ng mga halaman. Paunti-unti natin silang dinidiligan para hindi mamatay. Amen. Hallelujah. Ika-4, abono, fertilizer, pagkain para sa halaman. Sinasang-ayunan nito ang halaman para lumaki at humaba ang buhay. Ginagawa itong malusog para maging mabunga. Sa buhay po natin, mga Kristiyano, sino ang nagpapakain sa atin at nagpapalusog ng ating kaluluwa? Ang salita ng Diyos na nabubuhay sa banal na espiritu, kapatid. Ang sinasabi sa unang aklat ng mga hari, talata 17, versikulo 16, and the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Ang karne ay kumakatawan sa salita ng Diyos sa buhay na ito. Ginagabayan tayo ng banal na espiritu at tinutulungan tayong maging malusog at mabunga. Amen. Hallelujah. Ika-5, paglilinis, weeding. Paglilinis ng mga bagay sa paligid ng halaman para alisin ang mga nakakatakip sa sikat ng araw, pati na rin ang mga kumukonsumo sa mga nutrients ng halaman, kasama sa mga abono, tubig o espasyo. Kailangan nating alisin sa ating paligid ang mga bagay na nakagagambala sa atin o nakakapinsala sa atin at pumipigil sa atin gaya ng mga alalahanin sa mundong ito. Ito ay maaaring umuubos ng maraming oras gaya ng internet o panonood ng TV o masyadong napakahabang tulog
Amen. Hallelujah. Anuman ang makapaghihiwalay sa ating Panginoong Diyos o sa kanyang mga salita, pagsunod sa kanyang kalooban o anumang bagay na makakahadlang sa atin sa pagkakasala, ay kailangan nating alisin ang mga ito, kapatid. Ang sinasabi sa Biblia sa aklat ng Matthew talata 18 versikulo 8, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itapon sa apoy na hindi namamatay. Ganon din sa aklat ng Matthew talata 18 versikulo 9, kung ang mata mo naman ang iyong nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Para sa akin, kapatid, ito ay pressure. Gusto kong gawin ang kahit 3 bagay ng sabay-sabay. Karaniwan ay ginagawa mo ang report sa iyong trabaho, matapos nagluluto ka pa ng pananghalian at nanonood ka pa ng balita ng sabay-sabay. Ngunit kung may tatawag sa iyo sa oras na iyon, medyo nababalisa ka at maaari kang makasagot ng hindi maganda. At magkakasala ka, kapatid. Sa makatuwid, kailangan mong alisin ang mga bagay na nakagawian mo na at magtuon ka lang sa isang bagay ng hindi sabay-sabay. Amen. Hallelujah. Ika-6, ang mga halaman ay nangangailangan din ng sapat na espasyo upang lumaki. Hindi maaring lumaki ang patatas sa tabi ng beans. Ang mga patatas, inihigop niya lahat ng mga nutrients ng mga beans. Kaya ang beans ay hindi magiging mabunga. Kailangan din natin ang ating espasyo, kailangan nating mag-ukol ng panahon tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa aklat ng Matthew talata 14 versikulo 23. Matapos niyang palisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Church, kailangan din natin kung minsan ang mapag-isa upang magnilay-nilay. Napakahalaga ito upang sa ganoon may ukol natin ang ating panahon upang makapiling ang ating Panginoong Diyos ng mag-isa. At ito ay napakalaking bahagi sa ating buhay sa pamagitan upang maging mabunga. At hindi dapat kaligtaan ang mga ganitong sitwasyon. Amen. Hallelujah. Ika-7, lupa. Maayos na lupa, magandang klaseng halaga, katamtaman ng pagka-loamy soil na tinatawag. Loamy soil is the mixture of clay and sand. Silt soil, which consists of additional organic matter and is very fertile compared to other types of soil. It is well suited for cultivation as the plant roots get a sufficient amount of water and nutrients for their growth and development. Katamtaman ng pagkabuhangin, parang asin na nagbibigay lasa sa sanlibutan. Kung babasahin natin sa aklat ng Matthew talata 5 versikulo 13, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Amen. Hallelujah. Ang magandang klase ng lupa, kapatid, sa sanlibutan ay ang iyong black from organic matter, crumbly soil na nagbibigay daan sa tubig upang matuyo at ang tubig ay makapenetrate sa halaman upang magsilbing bilang resource ito sa kanyang pangailangan. Kailangan nating maging katulad sa mga ganitong bagay, inaaral ang mga salita ng Panginoong Diyos, at ginagamit natin ito sa araw-araw na paumuhay. At kung may tagtuyot, kahirapan sa buhay, maaralan natin ang mga salita ng Diyos para malagpasan natin ang may hirap na pagsubok sa ating buhay. Ang mabuting lupa ay ang salita ng Panginoong Diyos at tinatanggap natin ito, at ito ang
paraan ng pagbubunga natin. Ang ating katawan ay nagmula sa lupa. Para tayo magiging mabunga ay nangailangan ng ating katawan na makibahagi ang ating katawan. Ay kailangang may pagpipigil sa sarili at tanggapin upang mamuhay ayon sa salita ng Diyos upang makapagbunga. Amen. Hallelujah. Ito naman ang sinasabi sa aklat ng Marcos, talata 4, versikulo 20. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Amen. Hallelujah. Ikawalo, bulaklak, flower. Ang prutas ay nagsisimula sa isang bulaklak. Hindi natin makakain ang bulaklak, ngunit napakahalaga nito. Kung wala ang bulaklak, ang bunga ay hindi maaaring lumago at ito ay ang bulaklak na umaakit ng mga insekto para ma-fertilize ito ang mga bunga para lumaki. Ang ating mga kilos ang siyang umaakit sa iba. Tayo at sa ating mga kilos, ang mga tao ay nakikita nila ang ating mga bunga. At kapag nagpa-practice tayo araw-araw na mamuhay ayon sa salita ng Diyos, tayo ay magbubunga. Ang bulaklak ay nagsisimula sa atin. Isang bagay na maliit na hindi nakikita at nagiging katulad ng ating mga kilos. Mga halimbawa, ang una, ang nakahihikayat sa salita ay maaaring maging katulad ng bulaklak at mula sa salitang bungang iyon. Ikalawa, ang paggawa ng kabaitan ay ang bulaklak na balang araw ay magbubunga ng kabaitan. Ikatlo, sa iyong bibig at dila ay ang bulaklak na balang araw ay magbubunga ng prutas ng pagpipigil sa sarili. At ang bungang prutas na iyan ay darami ito at hindi lamang sa iyo kundi sa mga nasa paligid mo. Kapag naobserbahan mo ang isang taong gumagawa ng isang bagay na mabuti, ikaw ay naiingganyo na rin, kapatid, na gawin ding iyong mga bagay na ginagawa niya. Amen. Hallelujah. Ikasyam, dahon, leaves. Ang mga dahon ay kulay berde at ang kulay berde ay kumakatawan ng buhay nga ang halaman. At ang mga dahon ay nagpapakita na buhay nga ang halaman. Tulad na lang kung ang walang mga ito ay mamamatay. Kapag pinutol mo ang lahat ng dahon nito'y hindi mabubuhay ang halaman. Ang sikat ng araw ay nagsisilbing pinanggagalingan ng kanilang pagkain upang magkaroon ng masaganang bunga hanggang sa paglaki. Amen. Hallelujah. Ang araw si Jesucristo mismo. Ang mga salita ng Panginoon Diyos ay kailangan nating basahin, aralin, isapamuhay upang ito'y maging silbing pagkain para sa ating kaluluwa. Kung wala ito, mamamatay tayo sa spiritual. Walang saysay ang pag-aaral, pagbabasa ng mga salita ng Diyos, ito'y may hahanay na lang sa isang kwento kapag hindi natin ito isinagawa. Kailangan nating nilayan, ipamuhay ito, at kung wala sa buhay natin ito, hindi tayo magkaroon ng masaganang bunga. Amen. Hallelujah. Kapatid, ano ang benefits ng mga halaman? Ang halamang prutas ay isang pangkalahatang kataga na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng halaman. Halimbawa, saging, lemon, oranges, mansanas. Ang ilan sa mga prutas, ang hitsura ay maganda, ngunit ang lasa ay di kaaya-aya, gaya ng lemon, lasang bulok sa loob, maasim. Ang ilang mga prutas ay pangit, ngunit ang lasa ay kasindak-sindak, matamis. Ang mga pangit na prutas ay hindi natin dapat isinaalang-alang o kinakaligtaan. Ang pinakamahina sa atin ay dapat tulungan. At ang ilang prutas ay talagang katulad ng iba, ngunit ang lasa ay ibang-iba. Lemon at limes hindi Kristiyano, kundi tunay na mga Kristiyan. Basahin po natin ang sinasabi sa mga Kawikaan, talata 27, versikulo 21. Dinadalaysay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Amen. Hallelujah.
pag sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos na maging mabunga, ito ay isang pangkalahatang kataga na sumasakop sa lahat ng bunga. At inaasahan natin niyang tiisin natin ang lahat ng bunga ng Espiritu. Hindi lamang isa o dalawa. At sa makatuwid, dapat nating basahin, suriin ang mga ito at hanapin kung alin sa mga ito ang nawawala sa ating buhay. Mababasa po natin sa aklat ng mga taga-Galasya, talata 5, versikulo 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Lahat ba ng mga ito, kapatid, ay nasa atin? Amen. Hallelujah. Ang mga halamang prutas ay naaakit din ng mga hayop upang kumain ng mga ito at mula sa mga buto ng prutas ay naikakalat nila. Kaya mas maraming mga puno pa ang maaaring lumago at magkaroon ng mas maraming pang bunga. Sa makatuwid, kung tayo ay mabubuting tao ay mas maraming maaakit pa sa atin at matatanggap nila ang Ebanghelyo sa pamagitan mula sa mga binhi natin at naway lumago din sila at magsisimulang ipalaganap ang Ebanghelyo at ito ang paraan ng ating pagpaparami. Sinasabi niya sa aklat ng Genesis talata 9 versikulo 7, magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Amen. Hallelujah. Ngunit ang bunga na hindi kaakit-akit ay magkakaroon ng kabaliktarang epekto. Ang masamang hangarin ay hindi kailangan magiging daan upang magbigay papuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga ibon ay hindi naaakit sa mga bulok na mga bungang prutas. Kung minsan ang isang hayop ay nakakakita ng prutas at mukhang maganda, ngunit pagkatapos matikman ito, hindi na nila malilimutan at hindi na kailan may bumabalik. Kung may nakatikim sa ating mga bunga at ito ay mga bulok o mapait, hindi na sila babalik. Kapag nainggit tayo o nagagalit o nagmamalaki, hindi tayo kaakit-akit sa sinumang di Kristiyano at hindi sila magiging interesado sa Ebanghelyo at hindi dumarami at lalaganap ang Ebanghelyo. Amen. Hallelujah. Ang mga prutas na kulang sa tamis ay hindi masarap sa panlasa. Kaya ang mga prutas na kulang sa tamis, kulang sa hinog sa puno o oras sa pagka-exposure sa araw, ito ay sa pilitang nire-refine. Kapag hindi tayo nag-uukol ng sapat na panahon, sapat na oras sa piling ng Diyos, sa pag-aaral, pagbabasa ng kanyang mga salita, pagninilay-nilay, pagdarasal, at kakulangan ng mga bungang espiritu, sa makatuwid ay hindi tayo gaanong kakit-akit sa buhay ng isang tao. Amen. Hallelujah. Ang bunga ay tanda na malusog ang isang puno ng halaman. At kung hindi kayo'y nagbubunga, pagkatapos na siyasatin ang inyong espiritual na pamumuhay o kalusugan, naakit ba sa inyo ang mga tao? Dumarating ba ang mga tao kay Panginoong Jesucristo Jesus sa pamamagitan ninyo? Kayo ba ay puspos ng pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kahinahunan, katapatan, pagpipigil sa sarili? O puspos kayo ng pagkapuot, kapaitan, inggit, pagrereklamo, mga problema, kalupitan, galit, kawalan ng pag-asa, o kapatawaran? Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay pagkamuhi. May mga tao ba na hindi gusto ninyo, kapatid? Mayroon bang sinuman sa inyong buhay na iniiwasan mo, kapatid? Kung kaya ikaw ay may hindi pagpapatawad, marahil mayroon kang mga negatibong kaisipan tungkol sa isang tao or sa mga iba pang tao. Amen. Hallelujah. Ang kabaliktaran ng kagalakan ay nagrereklamo. Mahirap ba ang lahat para sa iyo, kapatid? May mga ilang taong nagrereklamo kapag wala silang kasiyahan. Simula sa oras ng kanilang pagkagising hanggang sa sila'y matulog muli, sila ay nagrereklamo tungkol sa lahat. Ang sinasabi, hindi mo ako tinutulungan. At kapag sinikap mong tumulong, pupunaan ka pa. Sa mga taong ganito, hindi ka maaaring manalo, kapatid. Nagrereklamo pa sila kapag
pinapalakas mo ang kanilang loob. Pag sinasabi mo na salamat sa hapunan, ito ay napakasarap, tapos sasagutin ka pa kapatid ng oo, sinimulan kong ihanda, lutuin ito mula pa alas 5 ng umaga at hindi ako nagpahinga buong maghapon. Walang sino mang naakit sa mga reklamador, kapatid. Amen. Hallelujah. Kabaliktaran naman ang kapayapaan sa mga problema. Normal lang sa isang tao ang magkaroon ng mga problema. Lahat ng tao ay may mga iba't ibang klase ng problema. Kaya lang, yung ibang tao ay alam nila kung paano lutasin ang problema at kaya nilang dalhin anuman ang sitwasyon nila. Yung mga walang kapayapaan, lagi silang may daladalang problema. Kung wala kayong kapayapaan at palaging may mga problema, iyan ay tanda na may mali, kapatid. Kung mayroon kang problema sa mga tao, bakit hindi mo muna suriin o tingnan ang sarili mo? Baka ang problema ay nasa iyo, kapatid, mismo at hindi sa mga tao. Sa makatuwid, manalangin ka, kapatid, sa Panginoong Diyos upang mapuspos ka ng kapayapaan at kakayahang makahanap ng solusyon sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Huwag kang magmataas, kapatid, bagkus magpakumbaba ka at huwag mong sabihin na ikaw ang lahat ay tama at sila ay mali. Amen. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, nais kong iwan sa inyong kaisipan ang mga katagang ito na ang ibig sabihin ng maging mabunga ay maging produktibo para gumawa ng isang bagay na sa pamamagitan ng kasipagan. Ang puno ay hindi lumalago ng walang kasipagan. Sa likod nito ay may isang taong dakilang kailangang magbungkal ng lupa, magtabas ng mga damo, magdilig ng tubig, magputol ng mga sanga, maglagay ng abono upang maging mabunga ang puno at pagkatapos ay pipiliin ang mga bungang at linisin pa ito. Kailangan ng pagsisikap na maging mabunga at hindi natin kailangan kalimutan niyan. Kung nais nating maging mabunga at magpakarami, kailangan nating magsikap ng gusto sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pagdarasal, sa pagbisita sa ibang tao, sa pagpunta sa mga meeting, sa pag-aayuno, sa paghikayat sa iba, at higit sa lahat ay ang pagbabago ng ating pagkatao, kapatid. Ito ay isang gawain at hindi natin kailangang isipin na gagawin ito ng Panginoong Diyos para sa atin. Kailangan nating gawin ito mismo sa ating sarili. May katanungan lang ako, kapatid. What kind of fruit are we supposed to produce or bear? Ang sinasabi sa aklat ng Galatian, talata 5, versikulo 22 hanggang 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito, kapatid. And what kind of fruit should we not be producing or bearing? Sa aklat ng Galatian, talata 5, versikulo 9 hanggang 21, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapi, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsisilos, pagkagalit at kasakiman sa pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pa pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang sinasabi niya sa aklat naman ng Ephesians, talata 5, versikulo 8 hanggang 10, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti
matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Para sa akin kapatid, the greatest one lives in me. And if the great one is in me, then I know that my spirit man is being renewed day by day. Today, I am going to do greater things for the kingdom of God. And I am going to continue to bear fruits. As I get older, I am going to be fresh and flourishing. Amen. Shalom. Mapagpalang gabi po sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kabutihan at pagmamahal na ibinigay po ni Lord sa buhay namin, pamilya. Alam po natin na lahat po tayo dumanas ng mga pagsubok sa mga panahon po ng pandemya. Pero po kapag ikaw po ay nasa silong ng pagmamahal at sa aruga po ng ating pinakamamahal na Diyos, tayo po ay hindi mapapabayaan. Manalig lang po tayo sa kanyang mga pangako dahil ang kanyang po mga pangako ay hindi napapako. Bagkus po, ang kanyang po mga pangako ay kanyang tinutupad na may halong pagmamahal. Ngayon po, ibabahagi po sa inyo kung ano po yung mga blessing na natanggap namin as a family. Sa loob po ng 17 years ng pamamalagi ko dito po sa Dubai, hindi ko po naranasan na makasama po ang aking pamilya, especially po kapag pag Pasko. So I was longing for that moment or that time na makasama ko po sila tuwing Pasko. And God has a better plan po pala. Dahil po ngayong Pasko na to, kami po ay isang buong pamilya na magkakasama. At sasalubungin rin po namin ang bagong taon na magkakasama. At hindi pa po yun, may bonus pa po. Sabay-sabay po kaming uuwi sa January 11. Kita niyo po ang kabutihan ni Lord at kung paano niya po alagaan ang kanyang mga tupa. Kami po ay nagpabook yesterday, that was ang date po ay last November 11. Noong po mga time na yun ay hinahabol po namin yung pinakamurang ticket. At kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na maibok po ang flight namin pauwi ng Pilipinas. And then that moment po, nung naibok po namin yung maging sabay-sabay po kami sa pag-uwi. At then, and the next day po ay inilift po ang quarantine sa bansang Pilipinas. So nakita niyo po kung paano po pinaplano ni Lord ang lahat ng bagay. So sa ating pong patuloy na pamumuhay sa kanyang mga salita at isinasabuhay po sa kanyang salita at pagsunod po sa kanyang mga utos, meron pong kalakip ito na gantimpala na kanya pong ibinibigay. Ibinibigay niya po kung ano po yung hiling ng ating puso. Minsan nga po, hindi pa natin hinihingi, binibigay na niya. So God has a plan for us which is the best for us. Minsan po yung mga plano natin, meron po palang mas magandang plano si Lord sa atin po. So patuloy po tayong mamuhay sa kanyang salita at magi po tayong matatag sa anumang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Dahil po kapag tayo po ay na kay Kristo po, tayo po ay hindi matitibag kahit ano pong gawin. So lahat po ng papuri at pasasalamat ay aking binabalik sa nag-iisang Diyos na buhay. Sa ngalan po in Jesus' name po, all glory to God po, and God bless us all and have a nice night po. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Maraming salamat po sa matagumpay na worship service sa gabing ito at tunay nga po kayo ay nararapat na itanghal at papurihan magpakailanman.
Lord, maraming salamat po sa gabay at patnubay sa pagtanggap ng iyong salita ngayong gabi. Nawa po'y patuloy po kami na mabago at mapuspusan ang aming mga puso at maisabuhay ang lahat ng aming nalaman sa iyong salita. Muli po'y tinataas din namin sa gabing ito ang aming tagapagsalita na si Elder Crispino na patuloy niyo po siyang protektahan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Mula po sa kanyang mga pamilya, sa kanyang kalusugan, even Lord sa kanyang trabaho, at ang kanyang paglilingkod sa inyo, nawa po'y patuloy niyo po siyang gamitin at i-extend ang kanyang teritoryo na mas madami po na kaluluwa at na maaakay at makatanggap ng iyong salita. May continue protect His calling, protect His anointing, at higit po sa lahat, patuloy niyo po siyang bigyan ng boldness para maipaturo at iproclaim ang inyong gospel, Lord. Kasama ng bumubuo ng Lorian Church at chapters naway patuloy kami na lumakad at maging daluyan ng iyong pagpapala at mamutawi sa aming mga bibig ang iyong salita sa lahat ng aming gagawin at saan man kami mapunta. Lord, dinadalangin din po namin ang aming mga pamilya, kaibigan na hindi pa po nakatanggap. Nawa po'y mabigyan din sila ng pagkakataon na makakinig at makatanggap ng iyong salita at makasama namin sa paglilingkod sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, muli po kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at kabutihan at bilang mananampalataya, maraming salamat sa assurance na binibigay niyo na hindi niyo po kami iiwan o pababayaan sa araw na ito at sa mga sumusunod na araw. Ito po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus at gabay ng Espiritu Santo. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay para sa bendisyon. Sumaati nawa ang basbas ng pagpapala ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Humayo kayong lahat ng mapayapa at sabihin ang magandang balita sa lahat ng tao. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Shalom.